pag-uusapan natin, what makes you happy? Ano yung nakakapagpasaya sa'yo? So honestly, mamaya meron akong series ng additional questions. Pero generally, yan yung ano natin. Okay, kwentuhan ba tayo? So ang verses natin ay to ano, yung karugtong nitong Mark 8:34. Yung 35 at saka yan, para magkasya. Sinadya kong magkasya. Natsambahan ko lang. Etong dalawang verse na to yung main topic, pero marami akong series ng verses na pinrepare to reinforce yung mga pag-uusapan natin. Muntik akong matempt na iba yung pag-uusapan natin sana ngayon. Gagayahin ko sana yung style ni Lawrence. Kasi nabanggit mo yung way ng pag-explain ng Bible is yung expository. Actually, para sa benefit din ng mga nagpipreach, hindi ko sinasadya yung style ng preaching. No, wala akong hindi ko ini-enumerate kung exposition yung ginagawa ko. Yung paraan ko is yung katulad ng sinabi ko sa inyo, constant asking, constant prayer sa Panginoon. Mayroon akong series ng questions, na personal questions. And katulad ng sinabi ko kay Kuya Edren kanina, to be more effective and more personal, it has to be personal muna sa'yo. So yun yung paraan ng pag-gather ko ng information and ideas na i-expound ko. It so happen lang na exposition yung style. Exposition yung style. Binasa ko na rin before yun, yung ways ng preaching on how to expound yung mga pinag-uusapan sa Bible. Nagkataon lang talaga na hindi ako nagtitake up ng isang way, ng isang paraan lang. But yung personal character ko, yung hinahayaan kong mangibabaw na gamitin ng Panginoon para pagsamasamahin yung mga ideas para ma-pinpoint yung pinaka main idea for today. So yun yung paraan ko. Munti ko nang gawin yung kay Kuya Lawrence na kapag ka nagbasa daw, sabi niya before, noon pa yun, sabi niya, kapag ka nagbasa ka ng Old Testament, sabi niya, itry mo lagi na makita si Jesus. Tama, di ba, Kuya Lawrence? Makita si Jesus doon sa mga binabasa mo. Kasi maraming mga nagkiklaim na wala si Jesus sa Old Testament. Pero you can prove them wrong. Kasi makikita mo yung presensya ng Panginoong Jesus. Maski hindi siya pa ipinapanganak. Bakit? Kasi wala siyang beginning. Nakakalimutan ng tao na si Jesus ay walang beginning. Kasi Diyos siya. So kung bakit lang siya ipinanganak na ikinuwento sa New Testament is because kinakailangan niyang iligtas tayo sa kasalanan. So makikita mo yung presensya ng Panginoong Jesus sa, ang tawag dito, sa Old Testament. So, dapat yun ang magiging gusto kong i-expound. Yung Genesis, tapos yung Exodus, Deuteronomy, Numbers, and then kay Joshua. Yung ibang mga books doon is yung Pentateuch doon, yung first 4 books yata yon. Yung sinabi ko lang. Yung first 4 yata doon is yung first 4, not 5. First 4 doon ay tungkol sa atin. And then yung ika-5th is yung Savior. So, hindi ko alam kung alam nyo before. Ewan ko kung bakit ini-introduce ko yung pag-uusapan, yung bala kong pag-usapan, pero hindi yun yung pag-uusapan natin. Yung Joshua, the book of Joshua,
of course, it's written by Joshua, no? Alam niyo ba na yung Joshua is another form of Jesus? So yung name niya na Joshua is pronounced as Yeshua, and Jesus is I think the Greek version of Yeshua. So Joshua, pag tinignan niyo yung meaning, and Jesus has the same meaning. So makikita nyo kagad na yung first five or first four books ng Old Testament ay pinakita, like yung Genesis, yung panimula natin. Ano ka muna? So ang sangkatauhan doon ay makasalanan, di ba? Yung unang dalawang ipinanganak na tao nagpatayan. So ganun karumi ikaw yung story ng Israel. And then in the end, yung book of Joshua is how Jesus Christ. You can see that kung paano pine-present ng Panginoon yung salita niya, ay para maintindihan nyo, mako-relate din natin kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Kung ano ka before, pag-introduce ng salita ng Diyos, kung paano ka nag-fail, and then, in the end, He sent Joshua. Inutusan niya si Joshua para dalhin yung Israel sa lupang pangako kung saan niya tayo gustong makarating. Siguro kaya ko rin ini-introduce sa inyo yung dapat nating pag-usapan na hindi ko itinuloy. It is because somehow related sa tanong ko kanina, what makes you happy? What makes you happy? So, ito yung ating team, nakasulat sa likod. Ito yung kasunod niyan. Yan. So, ating basahin. For whosoever, okay, pamilya tayong lahat, di ba? For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake, sabi ng Panginoon, for His sake, and the Gospels, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So mamaya ipapakita sa atin ng Panginoon kung paano magiging tungkol sa kung ano yung nararanasan natin. How is it related to that? Ito, narinig niyo ba yung word na juxtaposition? Yung juxtaposition means yun yung previous word, yun yung word na ginagamit na ito muna, tapos ito na siya in the future. Parang ganun sa loob ng isang phrase, sa isang paragraph, which is itong verse natin ay kasama sa paragraph nito, nasa isa silang paragraph. To make a point, ito yung pinakita, ito yung mga dapat, and then ito yung pinaka-point. Ano ang magiging ganansya ng isang tao kung magigain niya yung whole world, pero malulus naman niya yung kanyang kaluluwa. So yun yung pino-point out, yun yung ini-stress nung ating pag-uusapan, nung pinaka-phrase. Kaya, maski ito yung team natin, para ma-reinforce ko yan, kinakailangan din nating maintindihan to kasi alam ko naintindihan natin to. Pero gusto kong maintindihan natin sa posisyon ng current situation ng ating pag-iisip at current na situation ng ating puso. Okay? Ng ating puso. Kaya ang tanong ko, gusto kong maging curious kayo, what makes you happy? Or joyful? Ito ang other niyan is joyful. Diba? So nabasa na natin yung verse. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito, Lord, na muli itinayo niyo ang inyong lingkod. And I pray, even last night pa, Panginoon, na sabi niyo, pangako niyo sa mga Israelita, you will send your angel ahead of you para samahan kayo at iligtas kayo. Ganon din, Panginoon, ang lagi kong panalangin, Lord, na ang inyong lingkod, Panginoon, saan mo man dalhin yung aking panyapak, ang aking pagtayo, ang aking bibig, Panginoon. Ang sabi niyo, nandoon ka na, inaabangan ako. Yes, Lord. And I claim that you are here
maging sa aming awitan, Panginoon, sa aming pagpupuri, Panginoon. While we are worshiping, you are there. Salamat, Panginoon, din sa iyong salita, and I pray for the Holy Spirit na ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kaliwanagan. Ikaw ang magturo, Panginoon, sa mga salatang ito. Ikaw ang maglakip ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At hayaan mo lang, Panginoon, na patuloy mo lang akong gamitin bilang iyong mikropono sa iyong mga anak dito. Ihanda mo rin, Panginoon, ang puso ng bawat isa, including my heart, Panginoon. Natanggapin, Panginoon, ang iyong katuruan at maging madali, Panginoon, sa amin ang maintindihan, Panginoon. Wisdom and understanding only comes from you. Ito ang aming dalangin, Panginoon, with thanksgiving in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Walang halos mag-amen. Amen! Yan. Sige, palakpak muna ng malakas para magising. Yan, para magising. Yan. Ito yung pag-uusapan natin. Pero, hindi muna ako pupunta dyan. Okay? Ang ating pag-uusapan, actually, pwede rin naman pala dito. Babalikan ko na lang. Pagka nagsulat ba ako, pupunta siya sa baba. Isa sa mga magandang questions lately, kasi napansin ko, yung mundo natin ngayon, siyempre gagamit ng internet, mas madaling magpalaganap ng mga ideas ngayon, tumawag ng atensyon. Pero ang napapansin ko, ang maraming bagay na ini-introduce sa ating isip is kung paano pa tayo magiging happy. Or isa sa mga bigger question is, kamusta yung buhay mo and ano yung balak mo? What life ang binabalak ba nating isa pamuhay? Anong klaseng buhay? Na related kung, siyempre, walang nangangarap ng isang buhay na malungkot. Diba? Kaya ang tanong ko, what makes you happy? In a scale of 1 to 10. Scale. Ibig sabihin, 1 to 10. How happy are you? Hindi na kasya. Kaya, ganyan na lang. In a scale of 1 to 10, gusto kong sagutin nyo lang yon sa inyong sarili, sa inyong puso, kung gaano ka ka-happy. And at the same time, what makes you happy? Anong bagay? O anong idea? Anong nakapagpapaligaya sa'yo? What makes you happy? Ano nakakapagpasaya sa'yo ngayon? Ngayon, may sagot na kayo? Sinagot nyo na sa isip nyo? Meron? Ngayon, sumagot ba kayo? Sundan nyo ha, huwag nyo lang sabihin sa akin. Baka marinig nyo katabi nyo. Secret lang. Ayan, gusto kong sagutin nyo, meron ka ng sagot. I-qualify mo ngayon. I-qualify mo. Qualify. Tingnan mo, kung yung sagot mo, meron ka ng isang bagay, no? Okay, huwag na nating isulat. Nasa isip nyo naman yun, kung ano yung nakapagpapasaya sa'yo. Madadala mo ba sa kabilang buhay? Yung makapagpapasaya sa'yo ngayon? Okay? So, balik tayo. In scale of 1 to 10, how happy are you sa buhay mo ngayon? 9? 10? Meron bang nakapagsabi ng 10? 10? Salamat naman. Walang nagtaas. Kung nahihiya man kayo na sabihin nyo na 100%, 10, ay masayang-masaya kayo, kung mapapansin nyo rin, maybe at this moment, ang sagot nyo sa tanong na yan ay 10. Pero kung if you inspect backwards, inspect natin yung buhay natin backwards, hindi consistent yung ating kasiyahan, yung joy. Dumadating yung pagkakataon na mayroong joyless na buhay. Hindi ko sinasabing unhappy. Kasi ang gusto ko yung doon tayo sa joy
mag-dwell sa word na yan. So, isa pang tanong ulit, dadamihan ko yung mga tanong. Are all Christians joyful? Sabi nyo, yes, di ba? Wag, gawin natin plural. Sagot lang ha. Kasi pag Tagalog, kaya pasensya ha, hindi ako Inglesero, pero pag tinagalog kong haba di ba? Ano ang nakapagpapaligaya sa'yo? Ang daming letter A, di ba? Tapos maliit yung screen ko, syempre hindi nyo di ba? Nawala yung train of thought ko kayo. Are all Christians joyful? Sabi nyo, yes. Are there, nabago. Are there joyless Christians? Meron ba mga Kristiyano na hindi joyful? Ayaw. Ha? Yes or no? Meron. Yes din, di ba? Itong dalawang questions na to, parang contradictory, di ba? Parang contradictory sila. These questions may seem contradictory. But they're true. They happen, but they are true. Happening at the same time. Di ba? At the same time. So ano yung kapag ka nangyayari ng sabay? Dalawang bagay na contradictory. Yun yung matagal na natin pinag-usapan, yun yung paradox. Yun yung meaning ng paradox. So wag kayong magugulat kapag ka paradox, ang lalim. Yun lang ang ibig sabihin nun. Mayroong mga bagay na nanggaganap ng sabay, contradictory, hindi opposing. Ibig sabihin ng contradictory, opposing. Salungat. Pero sabay nangyayari. So yun ngayon yung, natutuwa ako dahil walang nagsabi sa inyo na from scale of 1 to 10, ay walang nagsabi ng 10. Ngayon kung sa puso nyo nahihiya lang kayo na sabihin na 10, it is just because at this moment, maybe yung gusto nyong, yung nagpapaligaya sa'yo katabi nyo. Ang nagpapaligaya pala sa'yo yung tao, hindi bagay, hindi kung ano. Kaya, di ba? Yun yung nagpapaligaya sa'yo. Pero, mahirap sabihin na yung nagpapaligaya sa'yo is eternal, permanente, hindi magbabago. Kaya ang magandang tanong doon, kaya nyo bang dalhin yung nagpapaligaya sa'yo ngayon sa eternity? Ngayon kung hindi maglalast yun. Hindi maglalast. So, ano ngayon yung, bakit ko ngayon sinasabi itong mga series ng questions na to, tsaka mga ideas, is because dinadrive tayo ng ideas ng mundong ito to live a life, a better life now. A better life now. Just to be happy. Yung moment is, kung kumbaga, magtatrabaho ako in certain date, kaya ko nang mag-travel. Napansin nyo ba yung generations nyo is very different from our generations? Dahil hindi pa established yung financial stability. Pero, willing kayong mag-travel kung saan-saan, up to the point na hindi lang mauubos yung ipon mo, kundi nagne-negative pa. May mga kakilala ako, and I know, they do that. Maski magkautang-utang sa credit card, basta makuha lang niya yung purpose niya, yung purpose, na makapag-travel, just like the others
na nagpo-post sa Facebook. So that makes them happy. Yung ma-accomplish yung mga bagay na yun. So, ano yung mga certain words na dapat nating i-take note dito is yung, halimbawa, yung quest. Ano yung quest? Ano yung pinipursue mo? Yeah, ito yung mga words na paglalaruan natin sa ating isip. Yan yung mga words na, ano ba yung kine-quest natin? Quest, pursue, chase after. Sometimes yung chase after is, yung phrase na to, is lagi niyong makikita sa Ecclesiastes. Chasing after the wind, chasing, walang pararakan, chasing after the wind. Or what is it that you strive for? To strive is yung something na, halimbawa, hindi ako mag-strive to lift something na napakagaang, but you strive kapag ka mabigat yung ililift mo. That is how to define yung word na strive. Or pwede rin na something na hindi basta madaling ma-attain, pero yung because of the purpose na set mo sa mind mo, because that makes you happy, mag-i-strive ka para makuha yon. Regardless kung paanong paraan mo makukuha yon. So, in this way, ini-encourage ko tayong lahat na mabuhay ng, lagi kong binabanggit ito ng yung kaya mo lang yapusin. Para hindi yung buhay natin maging mahirap. Kasi may mga mayayaman na mahirap yung buhay. It is because yung capability ng kanyang financial status hindi nagmamatch sa kanyang lifestyle. So, ang mga Christians, maski pagpapalain ka ng Panginoon, pero hindi niya intensyon na maging wealthy ka. When I say wealthy, is yung super yaman, pero wala sa Panginoon. Diba? Yun yung wealthy na sinasabi ko dito na ayaw ng Panginoon. Maging clear lang sa atin. Hindi against ang Panginoon sa pagiging mayaman. Pero kung mapapansin natin, marami sa mga lingkod ng Panginoon ang hindi mayaman. Diba? Pero kung ang iyong goal mo, itong mga words na to, if your quest, what you pursue, what you chase after, what you strive for, is to be wealthy, lang, dito sa buhay na to, hindi yun purpose ng Panginoon. Hindi yun will ng Panginoon. That's not the will of God. Kung yun yung nais natin sa buhay natin, that's not the will of God. That's not His will. So, maaaring sabihin nyo, paano, papunta ba tayo dito sa libro ni Joel Osteen? Kasi, The Best Life. Libro niya yun eh. So, hindi itong pag-uusapan natin, it's not about that. Pero, pwede nating hagipin sana. Pero yun hindi ko kasi nabasa fully. Kaya hindi ko dapat siyang, kumbaga, i-bash, ibunggo sa if it's biblical or not. Dahil hindi. Pero I'm taking the title na The Best Life Now. Para maintindihan natin na hindi ko lang alam yung real points niya, yung kumpleto. Pero ang point ko, ang best life now supposed to be ng isang Kristiyano. Yun ngayon yung pag-uusapan natin. So, kikita natin, if it's His will, then, pagpapalain ka ng Panginoon. Di ba? Clear yun, di ba? So, hindi rin against ang Panginoon kung payayamanin ka niya. Bakit? Well, tingnan muna natin yung mga personality sa Bible na hindi mayaman, mahirap. Mahirap ang buhay. Or
talagang mahirap financially. Kasi lagi ko lang pinupuntirya sa pinag-uusapan natin ngayon is yung financial kasi yun ang pinakamadaling intindihin, di ba? Hindi, kumbaga, hindi rocket science na ang nakapagpapasaya sa atin, halimbawa, ay magkaroon ng pinakamataas na sweldo, pinakamalaking bank account, and hindi mo na iisipin kung magkano yung gagastusin, let's say, papuntang Japan o kung saan ka man pupunta, mamamasyal ka. Kasi alam mong, pag uwi mo, may sukli pa yung bank account mo. Hindi ka mapupurdoy. That's how yung pinipursue ng maraming tao sa panahon natin ngayon. What makes them happy is yung traveling, yung food, clothes. Lahat lang ng, kung mapapansin nyo, those are things na hindi permanent. Those are things na hindi permanent. Pero, ang Christians, ang sabi sa Bible ay mga joyful people. Ngayon, ang gusto kong makita natin ngayon, paano tayo magiging truly joyful? Alam niyo kung ba't ko dinidiscuss to sa'yo? Katulad ng sabi ko kay Kuya Edrin kanina, kapag ka yung sinishare mo sa groupings, kung saan man, hindi real experience mo, mahirap siyang i-discuss. And then yung answer, probably kinuha mo lang sa na-research mo o nabasa mo, walang buhay. Now, in a way, sinasabi ko sa inyo, na naging question ko to. Masaya ka ba? Parang hindi ako masaya, Lord. Naging struggle yun, lately. Bakit ako naghahanap ng... Meron akong hinahanap, hindi ko ma-pinpoint. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo, sa harapan nyo, at saka dyan sa manonood sa internet, na hindi ako pinagpala ng Panginoon financially because I am. Pero it doesn't make me happy. May kulang. Naglilingkod ako sa Panginoon, sumusunod ako sa Kanya. Pero bakit hindi ako masaya? Meron akong kalungkutan na nararamdaman sa puso ko, may kulang. Happy akong sa wife ko, happy ako sa mga anak ko. Of course, hindi 100% na na everything ay nasa akin. Pero kapag kami nag-define ng, kung may kakilala ako, o kayo, mga kakilala ko, pag tinignan ko, makikita nyo kagad, kumbaga sa Google, pag ginugel mo ba yung Rodel Villaruz, lalabas din doon, blessed. Sasabihin nyo, oh yes, tingnan mo lang ang itsura. Diba? Happy yan. Pero deep inside, sa lahat ng mga Kristiyano, there is still something na dapat nating i-figure out kung bakit mayroong kang nararamdamang kulang, may kalungkutan. From time to time, hindi ko sinasabing constantly. From time to time. So ito yung... Baka magulat na naman kayo. Ay nararamdaman ng mga Kristiyano na tayo ay nalulungkot. Diba? Bakit? Bakit? Ang unang kasagutan ko dyan, bakit? Ang ano natin, then, why, then, do Christians are joyless? So, siguro naapektuhan ako ni kababasa kay Job. Nakikisimpatya ako kasi nandoon yung binabasa natin. And usually kapag ka nagbabasa ka ng Bible, dapat i-correlate mo sa buhay mo. So you go back sa nangyayari sa buhay mo. Of course, incomparable sa buhay ko, yung mga dalamhati na sinasuffer ni Job at nananalangin ako na wag naman Lord. Wag mong i-allow baka hindi ko kaya. Of course, He knows yung mga kaya ko at saka hindi ko kaya, i-allow niya. Pero, it's an arrogance in your part, in my part, na sabihin niya, sige Lord, let's go! Kaya ko yan. Hindi. Mahirap. Diba? Mahirap maranasan yung nararanasan ni Job. So, masasabi niyo ba na joyful yung buhay ni Job? Diba hindi? Ipapanalangin mo ba na maranasan yung naranasan ni Job? Of course not. Diba?
So isa na yan sa makikita natin na hindi lahat ng mananampalataya ay smooth sailing ang buhay. So wag tayong maniniwala sa mga nagpi-preach sa internet, sa YouTube, kung saan man, na magiging all is well sa buhay natin dito. Actually, kabaliktaran yung pinipreach ng Panginoong Hesus. Ang tanong, ang Panginoong Hesus ba mayaman? Di ba ang daling sagot? Hindi. Not to the point na sabihin natin na yung point of view na hindi, Diyos yan, lahat kanya. Yes, pero tingnan nyo, pinanganak siya sa sabsaban. Palagay ko kung merong buntis dito, si Shara, buntis, hindi mo pipiliin ipanganak sa sabsaban yung magiging anak nyo ni Dave, di ba? O nga pala, yung word na Shara, trivia, is Greek word for joy. So, kung yung Shara, iba lang yung spelling, C-H-A-R-A, yung sa'yo is S-H-I-A-I-A-R-A. Pero kung pag binasa natin ay the same, ang ibig sabihin nun ay joy. Joy. So, trivia muna tayo. Sige. Si Shara kasi, buntis eh. Di ba? Napunta dun eh, no? Trivia. Shara is the Greek word for joy. So, pagka inano natin, in-English natin yung pangalan mo ngayon is joy. At ang grace, lagi nating nararamdaman yan, ang grace could also be interpreted as gift, di ba? Why? Because grace is free, gift is free. Meron bang nagregalo sa inyo may bayad? Di ba wala? So all gifts are free, so we can say that grace is a gift. Di ba? A gift. So ang Greek naman ito ay charis. Charis. Yan. So kapag kami nagpangalan ka ng charis, ang ibig sabihin niyan, gracia, grace. And they are related. Dito. They are related. Yan, related. They are related. Ano sila? They are sisters. May sister ka bang charis ang pangalan? But these two words, si grace at saka si joy, they are related. You can almost say that they are sisters. Bakit? Why did I say that they are related? Because joy is a gift from God. Sabi sa Ecclesiastes, somewhere in Ecclesiastes, able for us to enjoy the fruit of our labor, it is a gift of God. So kung meron tayong mga sweldo ngayon na hindi natin na-enjoy, it's gift. Kumpletuhin ko, baka makalimutan ko. It is a gift from God. Kung hindi natin na-enjoy kung ano yung tinatamasa natin, it is because yung gift ng pagiging joyful, to relish yung kung ano yung tinatamasa natin, hindi binibigay ng Panginoon. Ipinagdadamot ng Panginoon sa atin yung kasiyahan na pwedeng idulot kung ano yung pagpapala na tinatamasa natin. Which is ironic, di ba? Dapat pag pinagpapala ka, joyful ka. Okay? Doon papasok gayon yung another definition ng joy. Joy should be the response. Should be. Lagyan ko na kaya ng should be. Di ba? The response or how we respond to, gagamitin ko yung word na to the grace of God or gift. Para maintindihan natin, gift of God. That is why they are related. They are sisters. Dito, noun siya. Dito, nagiging verb. Pagkilos.
Kung binigyan ka ng pagpapala ng Diyos, ngayon, bilangin mo ang pagpapala ng Diyos ngayon. Sabihin mo, kung mayroong pagpapala ang Diyos sa'yo. And then you're not happy with that. You are not responding correctly, and that is why you are joyless. And that is why mayroong kulang sa puso mo. Kaya nung nagtanong ako, hindi pala ako masaya sa binibigay ng Panginoon. Bakit kaya? Bakit? Usually, kung ano yung, di ba, kung ano yung tinitingnan mo, yung focus. Okay. Why? Uy. Why ulit? Again, are we joyless? Because our eyes are in the wrong focus. Why? Hindi tayo masaya. We are robbed of our joy. O sa madaling salita, malungkot tayo. Hindi tayo masaya. Bakit? Pinagpala ka ng Panginoon. Ang dami pagpapala. I'm talking about myself, not anyone else. But my eyes are somewhere else. Andyan yung mga pagpapala. Around me, surrounding me. But my eyes are somewhere else. Ganon din ang ginagawa niyo for sure. Hindi ka masaya because somewhere else, yung longing mo nandun. So we're not thankful for those, yung mga things na binigay na ng Panginoon sa atin. And kaya nararab tayo ng ating kaligayahan. So what are we supposed to do? Babalikan ko yung isang question ko kanina. Ang lahat ba sa Bible, na yung pinag-uusapan natin yung pagiging joyless? Like for example, sabi ko na kanina, ang Panginoong Hesus mismo ay pinili niyang hindi maging mayaman. Pwede niyang piliin na para maging influential siya, mabuhay siya sa isang marangyang pamilya, para meron siyang means para gastusan yung kanyang ministry. Tama? Kasi sa church, yun ang nasa isip natin. To finance our ministries, like for example, yung camp natin, what do we need? What do we need? We need money. Simple lang. We need money. We're not saying we want money, but we need money. So, by saying that, it means pagdating ng come July 13, 14, 15, mapoprovide tayo ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, hindi lang manggagaling sa ilan. Lahat na tayo dapat kikilos na, ano yung part ko doon? Ano yung part ko? Hindi pwedeng wala kang part. Ang part ko lang umattend. Masamang yun, kumbaga, balakin yun na ride on. Kumbaga, piggyback lang ako. Hindi dapat ganun sa gawain ng Panginoon. Hindi. Kumbaga, parang yung reklamo ko sa tax. Kung ang lahat ng tao ay magbabayad ng 10%, walang exemption, lahat nagtutulak ng kariton. For sure, magagalit tayo kapag giniba yung kalye na hindi naman sira, i-reblock para lang magastos ng munisipyo yung pondo nila. Diba? Kasi magbabago na ng administration, mag-election na, so yung mga naka-reserve na fund, kailangan gamitin, kailangan manira tayo para may gawin. Diba, ginagawa ng gobyerno natin eh. Hindi ko mapapatunayan, hello ko na kasi baka may makapanood ng mga government officials, ginagawa niyo po yun. Diba? Kasi kitang-kita naman, hindi naman sira eh. Nag-create pa ng traffic, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Dapat, kung lahat tayo nagtutulak ng kariton, lahat tayo magre-reklamo, ba't mo sisirain niya? Sira ba yan? Gamitin mo sa ibang bagay yung pondo natin. So, ganun din tayo. We're losing our focus dahil money is money. Nagiging makapangyarihan yung pera. Pero ang Panginoong Hesus, wala siyang pera, pinili niya.
na umasa sa biyaya ng kanyang ama. May tanong ako sa inyo, sinong nakakabisado pa hanggang ngayon ng ama namin? Yung dating mga Katoliko. Alam nyo, magtataasan kayo ng kamay pag sinabi ko may premyo. Nagigising kayo kapag may premyo, 500. Diba, ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, dito sa lupa parang nasa langit. Eto ngayon yon, yung point ko lang. Bigyan mo kami ng araw-araw. Araw-araw. Bakit yung itinurong panalangin ng Panginoong Jesus, daily dapat na manghihingi? Kasi hindi niya sinabi na pagpapalain ko kayo for isang pagpapala lang, boom! 20 years na yan. Di ba? 1 billion kagad pesos, says. For 20 years, sobra-sobra pa. Bakit kaya ganun yung mentality ng Diyos? Bakit hindi niya tayo pinanalangin na manghingi kagad ng bread for 1 week man lang? Pero ang intention natin kapag tayo nagtatrabaho ay to gather as much as we can para gawin natin yung mga gusto nating gawin for 7 months or 7 days or 7 years nang wala ka nang i-worry kasi ang gusto nating lahat maging worry-free yung buhay natin. Diba? Let's just be honest. Hindi ko naman kayo tatanungin kung yun yung nararamdaman nyo eh. Diba? Pero ganun yung ating intention. Pero hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang nais niya, pagpapalain ka para pagpalain mo din yung iba. And at the same time, bibigyan ka niya ng certain pagpapala for the day para araw-araw, lagi mo siyang maalala. Kasi pag binigyan ka niya ng pang 7 days, pang 7 years, 6 years and 364 days, makakalimutan mo ang Panginoon. Sa 365th day in the 7th year, parang Old Testament, maaalala mo yung Panginoon. Bakit? Kasi ubos na yung pagpapala. Biri mo, halos isang araw na lang 7 years na. Mag-a-anniversary na ng pagpapala ng Panginoon. Tsaka mo lang siya maaalala. Kasi hindi na ako happy, Lord. Bakit naubos na yung pagpapala? Tsaka mo lang siya maaalala. Nakita na yung pagkakaiba? Ini-exaggerate ko para makita natin, but that is how we think. Kailangan natin ng malaking pagpapala para maging masayang-masaya tayo, worry-free, worryless life. Pero hindi yan ang pinakikita ng Panginoon sa atin. Hindi totoong buhay yun. Hindi totoo. That's a lie na ginagawa ng kaaway. Ginagamit yung marami pang preachers. I hope they are true Christians na truly nagkakamali lang sila. Pero if you just read the Bible, try to understand it. Ask wisdom and understanding sa Panginoon para maintindihan natin yung Bible. That is not what we are supposed to see in the Bible. Hindi yun ang nais ng Panginoon. Ang nais niya, everyday ka manalangin. To seek Him. To have fellowship with Him. To commune with Him. Sabihin na natin, KSP. Kulang sa KSP ang Panginoon. Talagang, kanya, kumbaga crazy ang Panginoon sa atin. Gusto niya, lagi tayong lumapit sa Kanya, magsumiksik. Mga labit. Hindi siya maaasar sa atin kung lagi tayong manghihingi. Kung nakukulangan ka pa, manghingi ka na manghingi. Hindi niya sinabing kapag ka nakukulangan ka, that's enough. Hindi naman ganun ang sinabi sa Bible, di ba? Pero yun yung nagdidetermine ng ating kasiyahan. Pero if we are happy to just ask yung pagpapala, what we need and not what we want. Palagay ko, hindi ko masasabing lahat ibibigay ng Panginoon. Okay? Kasi meron tayong iba-ibang definition ng wants tsaka needs eh. Minsan magaling tayong mag-manipulate na yung wants natin ay need natin. Totoo naman yun. Magaling tayong mag-manipulate. Makikipag-bargainin ka pa sa Panginoon, Lord, kailangan ko talaga yan eh. Gumagana pa yung cellphone, hindi na siya latest. Birthday ko.
Gusto ko latest. P60 na, P30 pa rin ako. Di ba? Gusto natin laging latest. Pero sino pa ang napakahirap ang buhay sa Bible? Si Paul. Sabi ni Paul, ang naranasan niya, 40 lashes minus 1. He is in constant danger. In land, in sea, merong nangahanting sa kanya constantly. Sarap na buhay ba yun? Pero, isa siya sa sinasabi ng Bible na exemplary ang buhay. Walang makapag-question, is he a Christian? Of course. Sa lahat ng apostol ng Panginoon, ang ministry niya ang pinakamalawak. Talo niya sila James. Si James kasi na isa sa Bible, madaling namatay. Unang salpok pa lang, unang martir, point, patay agad. Sabi ni Herod, papatayan. Kaya pinahuli si Peter kasi nakita niya yung mga Hudyo natuwa nung namatay si James. So, pinahuli si Peter. Okay, si Peter. Masaya ba yung buhay ni Peter? Ganon din. Dati maangas si Peter. He found humility, pero he is also in constant danger. At hindi sila mayayaman. Walang, actually si Paul laging nangihingi. Hindi naman siya directly nangihingi, no? Sa mga churches. Pero he is always in need. Siya mismo yung nag-describe sa sarili niya. He is always in need. Si Paul. Alam niyo na si Job. Pero in the New Testament lang, di ba? Siguro marami pa tayong like si Stephen. Marami pang Bible personalities na makikita natin lalo na in the New Testament na hindi madali ang buhay. Ngayon, ang tanong sa atin, meron naman ba, just to prove na ang Panginoon hindi galit sa mayayaman? Okay? Meron kayong na-encounter na mayaman sa New Testament? Meron? Ilan na yung sinabi ko lang sa New Testament? Ilan pa lang na mahirap, di ba? Actually, marami. Number 1, laging nasa, kasi ang sarap sabihin ng Joseph of Arimathea. Si Joseph of Arimathea, siya yung kumuha sa bangkay ng Panginoon nung patay na siya sa krus. Pumunta siya kay Pilate para hingin yung katawan ng Panginoon. He is rich. He is rich. Kaya nga may cave siya eh. Bagong gawa. Yun ang pinagamit niya. So, parang ganito, yung mayayaman, di ba, yung merong sa simenteryo, merong ang tawag doon? Musuleo, yan. Ganun. Parang ganun si Joseph. So, mayaman siya. Meron pang mayaman sino nagbasa na kay Philemon? Pag English, Philemon. Nakana. Si Philemon, mayaman. Di ba yan yung letter ni Paul? Anong sabi ni Paul doon? I urge you, hindi ako nangungonsensya, pero utang mo sa akin ang pagiging Kristiyano mo. Makulit mangonsensya si Paul. Hindi naman sa pangungonsensya, pero utang mo sa akin ang pagiging Kristiyano mo. Now, hinihingi ko yung iyong brotherly love kay Onesimus. Sino nakakilala kay Onesimus? Onesimus is a slave. Slave na tumakas kay Philemon. Tumakas from Philemon, nagkakita sila naging Kristiyano nung mamit niya si Paul. So, na-convert ni Paul, si Onesimus. Ngayon, nung sinusoli niya na, bumalik ka. Bumalik ka sa Lord mo, sa Master mo, magsilbi ka. Because that is right. Offering na ba? Meron pa. Si Lydia, sa Acts 16:14. Namatay? Nagalaw ko? Okay. Okay, si Joseph. Yaman, si Joseph of Arimathea. Ganyan yata spelling niyan. Nasa Acts din yan. Si Philemon, of course, isang lang naman yan, chapter. So, master ni of Onesimus. So, mayaman. Si Lydia from Acts 16:14 to 15. Sino siya? Dealer siya ng mga purple cloth. So, dealer of cloths.
Si Aquila, uy, classmate nyo, Aquila, pero lalaki to si Aquila. Ang asawa niya si Priscilla. Bakit sila mayaman? Tent maker sila, dealer sila ng tents. Kaya doon nagtrabaho si Paul. Okay? Ito hindi masyadong famous, hindi ko na isusulat. Pero, these are rich people. Meron pa, si Joseph, naalala ko lang, no? Si Joseph, who is called Barnabas. Sabi sa Acts, meron siyang land, sinel niya to give to the apostles' feet. Inoffer niya sa apostles' feet. Si Joseph, who is called Barnabas, hindi ka makakapag-sell ng land kung hindi ka mayaman. Di ba? Obviously. So these are rich people in the New Testament. So hindi, marami. Parang marami pa nga tayong sa site na mayayaman, hindi lang obvious. Hindi lang sinasabi ng writer na, like for example, si Luke. Hindi niya sinabi na, these are rich people. Hindi niya sinasabi, no? Meron lang sinasabi na a certain person, doon tumuloy sila, Paul, kasi may bahay sila, may kayang manilbihan, kayang mag-accommodate. So yun yung mga clue na may kaya tong mga taong to. That means, buhay pa rin. These are rich people in the New Testament. That means, God is not against wealth. Tama? Hindi siya against. God is not against wealth. Ang kaibahan, these people, the difference. These rich people, used, past tense, their wealth for the glory of God. Yan ang nakapagpapasaya sa kanila. Pinagpala sila ng Panginoon, pero yung yaman nila, pinagagamit nila sa gawain sa Panginoon. They accept yung accommodations sa mga missionaries, nagbibigay sila, they share kung ano yung mga yaman na binigay sa kanila ng Panginoon. Yun ang kaibahan ng isang wealthy Christian. And ako, nakakalungkot, lagi sinabi mismo ng Panginoon na the poor will always be with you. The poor. The poor will always be with you. Nagmarka sa isip ko yun. Laging may mahirap. Kapag dinefine natin yung poor in financial status, yes, that's true. But it's also true. Sa loob ng church, there are also ways so true pa rin that there will be poor among you, poor in spirit. Yun ang nakakalungkot sa mga Kristiyano. The poor in spirit. Dahil kasalanan ba ng pastor yon? Maaari. Kasalanan ba ng church yon? Maaari. Pero you have your own responsibility sa sarili mo. Tama? Kasi halimbawa, aasa ka lang kung ano yung itinuturo sa inyo during preaching of the word. Aasa ka lang. Pero pag nilagyan siguro ng monetary value ng Diyos, yung pag-aaral natin, baka magsipag tayo. Pero for the wrong purpose. Diba? Kung isipin nyo lang, pagka marami pala akong binasa, mas maraming pagpapala yung Panginoon. Yayaman pala ako, so ibig sabihin, baka hindi lang 1 year yung Bible reading mo, twice a year na, 3 times a year. Kasi, iba yung purpose. Hindi pa rin gagawin ng Panginoon yun. Because mali yung purpose. Kinakailangan mo mag-aral to gain wisdom, to gain
to gain more understanding sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Di ba? Yun yung kaibahan itong mga rich, ng mga wealthy people sa New Testament. They didn't remain poor. Even in spirit, they are rich. Kasi pinagagamit. So, paano ka ngayon, ano ngayon yung magiging choice mo? What is your next question dito sa ating mga pinag-uusapan? Kanina, no? Mga what, puro what ang mga, tsaka why, di ba? Ang next question dapat ay, thank you. How? The next question is how? How do I become happy? Paano ka magiging masaya? That is yun yung lagi kong sinasabi sa kung gagawa tayo ng preaching, kung magkakaroon na tayo ng sharing, it's not only yung knowledge na ma-understand natin yung kakulangan natin at saka ano yung maling ginagawa at saka tamang ginagawa natin. Dapat pupunta rin tayo kung paano. Ito ngayon, paano ngayon? How do I become happy? Okay? Number 1, where can you find, para masagot natin yan, dapat malaman natin kung ano yung pwede, sinasabi ko pwede, kasi hindi ko alam kung ano yung laman ng puso mo. Katulad ng tanong ko kanina, ano ba ang nakapagpapasaya sa'yo? So mamili ka ngayon dito sa i-enumerate natin. Kung saan natin matatagpuan yung pwedeng makapagpasaya sa'yo. Okay? Ano ang pwedeng makapagpasaya sa'yo? Hindi pagkakasunod-sunod Pero let's say, okay, joy in His Word. Joy, we can find, okay, hahaba Basta sabihin ko na lang, joy in His Word. Matatagpuan to sa Psalms 15, 9 to 11. Wait lang. Meron ako na. Joy in His Word. Para what happened? Yun. Joy in His Word. Tingnan nyo, matatagpuan nyo lang to, kumbaga madadaanan nyo lang to, kung magsisipag tayong magbasa ng Bible. Madadaanan natin. Malamang mas marami pa kayong madadaanan at pwede pang i-discuss. Kung itatry lang natin to keep up doon sa Bible reading. Lagi kong sasabihin to, lagi kong ipapaalala. Tingnan nyo. Paano nangyari yun? The law of the Lord is perfect. What is the law of the Lord? Ito yung Word of God, di ba? Word of God. Para mas madali natin maintindihan. It gives us new strength. The laws, laws. Ito yung mga the Word of God. Can be trusted. They make childish people wise. Sa ibang version yan, sasabihin sa Old Testament, yung mga word na simple. Pag tinawag ka sa Old Testament ng simple, ibig sabihin, kulang ka sa pang-intindi. Simple people. Think this way. Ibig sabihin, mga mahina ang pang-intindi. Simple. Pag sinabing childish, the same thing. Parang mahina pa yung pang-intindi, kaalaman. Pero ang sabi, the Word of God, simply padaliin natin, the Word of God makes a simple person wise, full of wisdom. Pag binasa mo ngayon yung mga wisdom books, hindi raw pwedeng bayaran ng ginto ang wisdom. You cannot equate or pay for yung wisdom and understanding. Pero sabi sa New Testament, kung ikaw ay nangangailangan, kailangan mo ng talino, you go ask the Father, sabi, who gives generously. Kulang ba ng syllables? Generously. Yeah. The rules of the Lord, ano ang may sabi nito? The rules of the Lord are right. Ito pa rin yun. Yung rules of the Lord pertains to the Word of God. Yan pa rin yan. Are right. They give, joy to our hearts. It's supposed to give us joy. Ito,
joy to our hearts. Source ng ating joyfulness. Word of God. Ngayon ang tanong ulit, kung hindi nakakapagpasaya sa'yo na madagdagan ng kaalaman ang iyong isip at ang iyong puso tungkol sa Diyos na pinaglilingkuran mo, then think again, baka hindi ka belong sa family of God, belong ka sa world. Dalawa lang naman yan. Do I belong to the world or do I belong to the family of God? Okay, di ba? Matagal na nating nilagyan ng demarcation line. Goat, sheep, magkahawig, kaya sila ang kinukumpare. Pero hindi ako goat, sheep ako, I belong to the family of God, I belong to here. One way of telling, am I happy? Knowing, reading, understanding the Word of God. Kung wala kang joy doon, pag-usapan natin. Hindi dapat nako-condemn, di ba? Next. Joy in the Lord. Two. Uy, okay. Okay lang. Joy in the Lord. John, parang mali yung sinabi ko dito. Sorry ha. May nakahalata ba? Thank you. 19 verse 8. 7 to 8. Ay nako. 7 to 8. Ito, John. Ito ang maganda. Chuk. 15, 9 to 11. Joy. Joy in the Lord. Mahaba pala. Ayaw mo ha. Yan. Ayaw. Basa nyo naman, di ba? Ang sabi ng Panginoon mismo, this is to my Father's glory. Hindi ko na pula eh. That you bear much fruit. Kaya ko hinighlight yung fruit because why? Yung joy, ay hindi pala ako pwede magsulat dito. Okay. Yung joy is fruit of the Spirit, di ba? Part nun ay joy. So kung hindi ka joyful, think again. Kulang yung fruit of the Holy Spirit ko. Eh yung sabi ni, ikaw ba may preaching nun? One fruit, inclusive lahat ng how many, fruit of the Spirit? 9? Oh, isa doon, joy. Kung nawawala, nasaan napunta? Diba? May kumain. The fruit showing yourselves to be, ano daw ang nagpo-prove? Sa verse 8, the fruit ng Holy Spirit showing yourselves to be my disciple. Proving na ikaw ay belong sa Kanya. Disciple, followers, followers. 59, as the Father has loved me, so I loved you. Now remain in my love. Kapag may sabing ganon, remain in my love, action word, remain. Sinong magre-remain? Pahahayaan mo lang na magre-remain ka? No, mamimili ka kung nasaan ka. Dito ako, pipiliin ko. Magsusumiksik ako sa Panginoon. I-decide ko na pipiliin ko siya. Pipiliin ko. Maglalasing ako. Magiging lasenggero ako. Pagpili ba sa Panginoon yun? Hindi. Mali. So, mahilig ka sa alak, piliin mo ang Panginoon. You deny yourself. Diba? Nag-i-internet ka. Wow, sexy. Porno. Toink. Ang sabi ng Holy Spirit, didiktahan ka. Huwag ka dyan, Rodel. Punta ka doon. Saan ako bilong? Sa Panginoon. Deny yourself. Mas gusto tingnan ng mata mo. Ang sabi ni Solomon, di ba? I did not deny myself. Yung nais ng mata. Pero hindi niya ina-advise yun. Sinasabi niya lang yung experience niya. So, deny yung wants ng mata mo. Punta ka sa Panginoon. Click. Paano ba yun? Block. Kung kaya mong i-block. Kung nabablock, i-block mo. To avoid yung mga tawag ng laman. Pagpili sa Panginoon. That is how you choose. That is how you remain in His love. Hindi lang sila words na mananatili sa isip natin without actions.
It requires actions. Yung pagmamahal sa Panginoon requires actions. Hindi lang tayo nag-uusap dito na puro salita lang. Kailangan na natin kumilos. Okay? Hindi totoong preaching na sabihin na wala kang gagawin. Meron. Lahat ng sinabi ng Panginoon, it is followed by actions. Remain in me so that I remain in you. Diba? Anong una? You remain in Him. Ano mangyayari? I will remain in you. Ibig sabihin, merong consequences. If you don't remain in me, ang dali namang isipin. I will not remain in you too. Diba? Yun lang kumbaga, hindi rocket science. John 15:10, if you keep my commands, and sabi if, sa Tagalog, kung mananatili kayo sa aking mga utos, you will remain in my love. Ito na yung sinabi ko kanina, di ba? Itong utos ko, maging malinis kayo. Sa Old Testament, ang dami pinagbawal. Hindi for the benefit of God, but for the benefit ng inuutusan. Huwag kang kumain ng tuna, huwag kang kumain ng crabs, huwag kang kumain ng hipon. Lahat paborito ko. Hindi na ako lumayo, di ba? Merong reason, hindi tayo dinideny ng Panginoon sa masarap na pagkain in the Old Testament. He is just saying, masama sa katawan, huwag kang kumain ng baboy kasi mayroong worms na hindi namamatay by cooking. It's dirty. Kaya niya ipinagbabawal. Hindi lang maiintindihan ng inuutusan ng Panginoon in the Old Testament na merong microorganisms na masama yan. Maintindihan kaya ng mga Old Testament people na sinabi, do not eat those because there are microorganisms and bacteria that will kill you. That causes disease. Sabi ng mga tao, anong ibig nyo sabihin? Di lalong siyang hindi naintindihan. In our time, alam na natin yung mga worms. Meron tayong microscope. Kaya na-invento na. So pag sinabi ng Panginoon, bawal yan kasi makakasama sa katawan. Pag sinilip sa microscope, merong mga gumagalaw-galaw. See? Sabi ng Panginoon. Kaya ako ipinagbawal. Oh. If you keep my commands, you will remain in my love. That is how we remain. Kinakailangan nating sumunod. Eto na ngayon. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love, katulad daw ng ginawa ng Panginoon. So, copy kung ano lang yung ginagawa ng Panginoon. 15:11, I have told you this. Hinighlight ko, nilakihan ko pa si Joy, si Chara. I have told you this so that my joy may be in you. Swerte ni Dave. That my joy will be in you. My Chara will be in you. Di ba? Madali mo nang tandaan, di ba? Katabi mo eh. My joy will be in you. Chara will be with me. Di ba? That your joy, ang sabi, that your joy may be complete. Walang kulang yung iyong kaligayahan, kasiyahan. Paano daw? Sumunod sa Panginoon. Joy in the Lord. Diba? Remain in me. Sino nagsasalita? Kulay pula dapat yan eh. Ang Panginoong Hesus. Na kinakausap tayo para sa atin. No other way. No other people but you, mga anak ng Diyos. Remain in me so that I remain in you as my Father's command. And remain in His love. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Anong reason? So that my joy may be in you. And your joy will be complete. Kompleto raw. Diba? Next. Dito lang pala ako nakapagsulat. Akala ko, sandali lang na naman to. Extra time na naman tayo. Sorry. Bibilisan ko din. Joy in the Lord. Meron pa. Joy in the family of God. Alam ko makaka-relate marami dito. Bakit kapag ka nandito kayo sa church, maluwag yung loob nyo, iba yung paningin nyo dito sa mga kasama nyo sa church? Incomparable sa mga unbelievers outside. Maski kapatid nyo, maski kamag-anak nyo. There's a big difference on how we treat
and how we feel doon sa mga kapatid natin sa Panginoon. Merong difference. Masasabi ko na may pag-ibig na nararamdaman ka. You cannot explain it. I can't even explain it myself kung gaanong mahal ko kayo at nararamdaman ko din na mahal niyo ako. Di ba? In a different way na hindi tayo by blood magkamag-anak. Imagine niyo yung kumbaga yung check out yung kung ano yung feelings niyo. It's a different feeling na tanging sa loob lang ng church ng Panginoon mo mararamdaman yung certain kind of peace and tranquility habang nandito ka sa loob ng church. Meron kang freedom na dito mo lang matatagpuan. Meron kang peace na dito mo lang matatagpuan. Kaya, tingnan natin ngayon kung bakit. No? Tapos mamaya, medyo mag-extend lang tayo. Ibibigay ko sa inyo pa yung sa Philippians. Alam ko yung ibang magagaling sa Bible. Alam nila na papunta pa rin tayo sa Philippians. Pero assignment nyo na yon para isa-isahin kung ano yung mga nakasulat doon. Joy in the family of God. So, yan. Marami ba? Konti lang. So, sa Ecclesiastes, sana nakakasulat ako kaso hindi. Two are better than one. Ang sabi, two are better than one. Lagi nating naririnig to sa mga kasal. No? Ecclesiastes 4:9. Because they have good return for their labor. If either of them falls, one can help the other. But pity anyone falls and has no one to help them up. I-apply natin sa mga magkaibigan na dalawang Kristiyano. Hindi lang to sa mag-asawa. Kasi two eh. Diba? Two. So i-apply natin sa magkaibigan. Kung meron kang kabarkada na Kristiyano, kapag ka nangihina ka na, merong magpapaalala sa'yo. Love na love ko talaga si Malboro eh. Papaalalahanan ka ng tunay na kaibigan mo na Kristiyano, masama yan. Unang-una, yung baga mo sisirain. If you consider, di ba, may magpapaalala sa'yo, if you consider your body as the temple of the Holy Spirit, then you are destroying the temple of the Holy Spirit. Ang sabi, do not vex the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. Ibig sabihin, nalulungkot yung Holy Spirit kapag hindi tayo sumusunod. Tapos yung kanyang temple, which is your body, sinisira mo pa. Do you think magiging masaya yung Holy Spirit if you are destroying His temple? Of course not, diba? Simple lang naman. Madali. But, kung meron kang kaibigan that reminds you, no, na wag nating gawin yan. He influences you in a good way, not in the bad way. Di ba? Wag nating gawin. May magpapaalala sa'yo. So, even if you fall, somebody else, your friend, could help you up. Di ba? Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Ang kaibahan nating mga Kristiyano, hindi tayo nabubuhay na ang foresight natin, ibig sabihin yung ating pananaw, ay nag-e-end lang when we die. Ang ating mga mata, ang ating mga pananampalataya, dinadala yung ating mata up to eternity. Okay? Up to eternity. Hindi lang tayo nagpaplano na kinakailangan kong yumaman dito. Dito sa buhay na to, kinakailangan maging influential ako, maging powerful ako. Hanggang dito lang. Meron ka bang nakitang napakayaman, even Steve Jobs, nadala niya, maski isang kusing man lang, sa kabilang buhay, lahat iniwan niya. Lahat ng hari, si Solomon, napakayaman, iniwan niya. Si David na makapangyarihan, maraming land, kinatatakutan ng lahat ng mga Philistines. Iniwan niya yung kapangyarihan na yun. Lahat iiwan mo. Ngayon, kung ang foresight mo hanggang dito lang, yun yung better life now. Yun yung ino-offer ng mundong ito. Yun yung kasinungalingan na ino-offer nila na kinakailangan ma-attain mo yung buhay niyan para maging masaya. Pero ang sabi dito, hindi. We hold on doon sa pananampalataya na dadalhin tayo ng pananampalataya natin. Pananampalataya ang gagamitin natin. Pananampalataya rin yung pinangahawakan natin doon sa blessed hope na
One day, dadating ang Panginoon, dadalhin tayo sa kung saan ang kinaroroonan niya. Eternity. Eternal yung pinagpaplanuhan natin. Hindi lang nag-i-stop sa buhay na to. Ang sabi daw, and let us consider how we may spur one another. Ang ibig sabihin ng spur, tirador. Spur one another. Ibig sabihin to encourage. No? Yun yung ibig sabihin ng spur. Tirador. Para yung trajectory mo going up, di ba? Toward love and good deeds. Saan daw? Love and good deeds. Hindi lang love ang sinabi, pero mabuting gawa. Minsan may mga Kristiyano galit na galit sa gawa. No, hindi tayo. Kasi yun yung proof ng pananampalataya natin eh. Hindi tayo against sa good works. Yun ang reason kung bakit tayo kinreate ng Diyos in the first place. Para we will be able, kaya na natin gumawa ng mabuti. Because dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, hindi natin kaya. We are not able to do good. Nung nanampalataya tayo sa Panginoon, we are able to do good. Kaya sinasabi rito, to encourage one another for love and good deeds. Yung deeds, good works, yun. Hebrews 10:25. Not giving up meeting together, fellowship. Either sa Wednesday, either during Saturdays, and most importantly, during Sabbath day, which is yung Sabbath ng mga Christians happens on Sundays. Diba? Meeting together, fellowship. As some are in the habit of doing, but encouraging one another, inulit pa pala, and all the more as you see the day approaching. Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all. Gumawa tayo ng mabuti daw. Kanino? Sa lahat. Sa lahat ng tao, eto ngayon yan. Eto yung espesyal doon sa mga magkakapatid sa Panginoon. To those who belong to the family of believers. Kaya, nilagay ng Panginoon sa atin yan eh. Yung mga words na yan, like Galatians 10. Ina-apply natin minsan unknowingly, and we couldn't explain why na gustong-gusto mong gumawa ng mabuti sa kapwa mo mananampalataya. You don't think twice na mag-o-offer ka dito sa church. It is because of this love with your fellow believers na inilagay ng Holy Spirit sa atin. Actually, utos to. In all opportunity daw, do good to all. Especially, sa Tagalog, lalong-lalo na sa member ng family ng Panginoon, ng believers, ng nananampalataya sa Panginoon. So, what else yung dapat nating malaman? What else yung dapat nating malaman? Ito na ngayon. Hindi na muna ako babalik dun sa Philippians. I-introduce ko lang sa inyo yung nakasulat sa Philippians. Kung ano yung mga dapat nating gawin. Okay? Ito personal na. Personal. Personal nyo na dapat gawin. Ang sabi dito, rejoice in the Lord always. Banggit na natin kanina yan. I will say it again, rejoice. Magbunyi sa Panginoon. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Kung ano na yung mga pinagbababago ng Panginoon sa atin, make it evident to all. Makita. Yun ang sabi. The Lord is near. Sinasabi lang ng mga verses na to na hindi mahirap manawagan sa Panginoon. He is near, ibig sabihin, yung availability ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu, God the Father, ay laging available sa atin. Kumbaga, hindi na natin iisipin na, pakikinggan niya kaya ako? Hindi. Sabi niya ng verses na to, the Lord is near. So even if you whisper a prayer, even if you don't whisper, you say it in your heart. You pray in your heart, in your mind. Mas maganda nga yun. The enemy cannot perceive it. Diba? When you pray in your heart, the enemy cannot perceive it. Ang tanging ang Diyos lamang ang nakakabasa kung anong laman ng ating puso. So, availability ng Panginoon. Tapin, lumiit. Do not be anxious about anything. Huwag tayong mag-worry. Okay? Huwag daw tayo mag-worry, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God.
So, ang sinasabi dito, be prayerful at all times. Be prayerful at all times. And the peace of God, yung kapayapaan ng Diyos, which transcends all understanding, kinakailangan nyo bang intindihin yung kapayapaan na binigay ng Panginoon sa'yo? Hindi natin kayang ipaliwanag. Ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos, everything is chaotic sa buhay ng tao. Walang excuse. Maski napakayaman mo pa, lagi tayong merong chaos sa buhay natin. But, kung wala kang Panginoon, you are living in chaos, in anxiety. Samantalang, if you live doon sa mga promises ng Diyos, sabi niya, di ba? Before you go doon sa promised land, I will send my angel. I will send my angel with you. Do everything He said. Sabi sa Exodus. Sa Numbers, si Joshua yung kausap ng Panginoon dito. Do everything He said, and He will not leave you. He will protect you. Why? Because because my name, sabi ng Diyos, kumbaga nire-represent ng angel na to yung name ng Panginoon. Babalik ko na naman yung style ni Lawrence. You can already tell that the angel na sinasabi dyan sa Old Testament, carrying the name of God. Sino yung the name? Jesus, di ba? So makikita natin yung presence ng Panginoon in the Old Testament. But, in the form of an angel, kasi nga, wala naman siyang body pa during that time. He is God. He is the Word. Pero is it impossible for God na mag-appear sa atin? Sabi ng iba, hindi daw. Well, nag-a-appear nga ang Diyos sa bush. Di ba? Nag-appear siya sa bush. Bakit ko naman hindi pipili na? Nagkatawang angel ako, nagkatawang tao ako. Just to speak to my creation. Nothing is impossible to God. Hindi ko maisip kung paano naisip ng iba na wala ang Panginoon sa Old Testament. Paano hindi ko mapagre-represent? Paano magiging imposible yun? He can speak in the fire, a burning bush na hindi nakukonsume. Kumbaga, maniniwala ka doon, tapos pag nagkatawang tao ang Panginoon, imposible. What's more impossible? Yung magsalita yung Diyos sa apoy, sa bush, walang bibig. Di ba? Ano yun? Nasaan ang speaker nito? Siya nakasaksak. But baka naka-bluetooth na siya. Ano yung, di ba, may fire. San panggatong? Di ba? Nothing is impossible to God. He can come in every form He choice, of His choice. Hindi pwedeng hindi, di ba? And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts. Saan natin nararamdaman yung joy at saka sadness? Sa hearts and your minds in Jesus Christ. Di ba? Finally, brothers and sisters, whatever is true, itong isa sa mga dapat nating matandaan. Finally, brothers and sisters, including walang exemption, whatever is true, anong katotohanan, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Ibig sabihin, hindi yung mga kung anong kabalbalan, yung ipapasok mo sa isip mo. Kaya, ang sabi ko kanina, bakit mayroong mga Christians na joyless? They lost their focus. Paano nangyari yun? Finifeed nila ang isip nila ng kung ano-anong kabalbalan against dito sa mga in-enumerate ni Paul. Diba? Kung hindi part ng enumeration na yan, ang pinag-spend mo sa time mo, most likely, magiging joyless ka. Kasi hindi attainable basta-basta yung gagamitan mo ng oras ng isip mo at saka lakas ng talino. So, ito ang sabi, whatever is excellent and praiseworthy, yun daw ang isiksik sa ating isip. Yun ang paglagakan mo ng oras mo at saka ng isip mo. Di ba? Think about such things. Ito na naman. Sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa niya,
gayahin nyo. Ang sabi ni Paul, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Kapag may natutunan ka at nanatili lang sa isip mo, pero hindi mo ine-execute sa totoong buhay, then hindi mo pinapractice. Ulit, kung meron kayong natutunan sa lahat ng mga pinagsasabi ko, pero binagbalakan mo lang gawin, hindi mo ginawa, na-accomplish mo ba? No. In order for these things na sinasabi ni Paul, para mangyari sa'yo, kinakailangan lang hindi mo binasa, hindi mo lang inintindi, i-execute mo pa. Ibig sabihin, gagawin mo pa. Alright, gagawin natin yan. Oy, wala na pala. So, para matapos, in conclusion, we Christians are joyful. Not because of the good life. This world offers. Comma. But because of the hope I have in the God that I follow. And with the family. So, sana gamitin community, but it's rather family. Of believers. That I, number one, serve. And encourage. While, kasi kailangan kong kontrahin while in this world. Habang nandito tayo sa mundo, ito yung blessed hope natin. Na meron tayong inaasahang Diyos na maraming pangako sa atin and we can only survive. Ito yung part na every fellowship ng Sunday, ito yung nangyayaring nagre-recharge yung faith natin, yung battery natin. Yung faith natin is yung battery natin as a Christian. You cannot survive as a Christian dito sa mundong ito kung hindi nare-recharge yung ating pananampalataya parate. Hindi pwedeng 7 years ka magre-recharge. No. Siguro, mas nagre-reklamo pa tayo kung everyday tayo nag-church. Pero ang ginawa ng Panginoon, once a week. Pero ibig sabihin, in between, hindi natin siya dapat makalimutan. That's why we encourage everyone na magbasa ng Bible and to study. Amen? So ngayon, tatanungin ko uli kayo. Huwag nyo na akong, yung silently, answer it. In a scale of 1 to 10, how happy are you? Ulitin ko uli yung tanong kanina. What makes you happy? Ngayon, what makes you happy
you will have to decide. Okay? Hindi mo isasaliksikin sa puso mo na ito yung nagpapasaya sa akin. Hindi. You have to decide according dito sa mga pinag-usapan natin. In order for us to be truly joyful, we have to decide kung ano yung makakapagpasaya sa atin, kundi yung mga utos ng Panginoon sa atin. That is true joyfulness. Yung ino-offer ng mundo is fake joy. Temporary joy. It lasts only for a life. If yung a short while, magiging ningas hugon lang yun. Tapos sandali lang yung kaligayahan na yun. Pag nawala na, you seek something else. You look for something else, your heart feels empty. Dahil mali yung focus. This is where we focus. Yung mga nilista ni Paul na in-enumerate ko lang. Joy in the Lord, joy in His Word, joy in the family, and then yung sa Philippians 4. Gawin nating reminder. When you feel empty, when you feel sad, and you cannot find yung joy in the Lord, reviewin nyo yung natin. Reviewin natin. Dapat pala lagi akong kasama kasi actually, sinyer ko sa inyo yung questions ko sa Panginoon, and these are the answers that God came up para ma-share natin sa lahat. Because I know not everyone will admit, I'm not saying all of us are hypocrites, we just kept it to ourselves, yung mga kalungkutan na nararamdaman natin. So I'm just exposing this secret sa lahat ng mga Kristiyano para ma-solve natin na we don't walk around like, I'm happy. Pero deep inside you, pag uwi mo, something is missing. Now, that is what is missing. Yung discussion natin na. And if you find something else, aside from ng mga nahanap ko, then i-share natin dito sa community natin. Para lalo tayong mabuhay ng may mataas na pananampalataya at buhay na buhay yung hope natin sa inaasahan natin sa Panginoon. Amen? Amen? Sige tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa muling presensya mo, Lord. At sa kapangyarihan na inilalapat mo, Panginoon, sa aming mga pinag-uusapan. And I continue to pray, Panginoon, na hindi lang manatili yung mga pinag-uusapan namin dito, kundi baunin namin, hindi lang for the whole week. Hayaan mo, Panginoon, na yung mga diniscuss nyo ngayong umaga, ito ay magiging constant reminder sa bawat isang narito para kami ay mabuhay ng victorious as a Christian, hindi talunan, kundi mga nagwawaging mga Kristiyano, mga anak mo, Panginoon, at makita, maging evident, Panginoon, kung ano na yung mga binago mo sa aming buhay, sa bawat isa, Panginoon. Gawin mong personal, Panginoon, yung pangungusap sa bawat isa. Kung ano man yung nais mo pa, Panginoon, na baguhin in every individual, Panginoon, na may tayang pandinig na dinala mo rito, Lord. Gawin mo ring matabang lupa ang bawat puso, Panginoon. At hayaan mong itanim, Panginoon, ang lahat ng salita na binigkas mo ngayon sa pamamagitan ng bibig ko as your microphone, Panginoon. And hayaan mo rin, Panginoon, na yung aking puso, Panginoon, ay manatiling sumusunod lamang sa iyo. At nagiging masaya, Panginoon, sapagkat you are accomplishing something out of this barren heart, Panginoon. Salamat, Panginoon, for choosing me na gamitin, maski hindi ako deserving, but you are deserving, Panginoon. You have paid for everything, Panginoon, and I didn't. Kaya, Lord, sa iyong lahat ng glory, sa iyo lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.